Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message ni Capricorn, we have the poet. Ayan, relationships and vulnerability. Maaring you are building new relationships sa ngayon, Capricorn. Maaring may mga bagong relasyon, bagong pakikipagkaibigan, bagong love life, siguro, no, na papasukin ng iba sa inyo sa ngayon. Or maybe, yun ang focus ninyo. Isa sa magiging focus ninyo na ayusin, pagandahin, make your relationships stronger, no, sa ngayon. Ano mang klaseng relasyon ang meron kayo. So, we have the storyteller. Ayan. So, maybe, ito yung pagkakataon wherein, um, siguro magkakaroon ng ng adjustment kayo sa sarili ninyo na hindi lang yung sarili ninyong idea or hindi lang yung sarili ninyong punto, opinion, kumbaga ang dapat masunod, no? Maaari na ang iba sa inyo is going to learn how also to respect other people's story, other people's opinion, other people's stand on something, no? So siguro ngayon magkakaroon din kayo ng magkakaroon realization na somehow it's also good to listen, no, and consider other people's opinion, no, para may balanse, lalo na kung merong mga desisyon na kailangan gawin that involves other people, hindi ba? Kaya mas maganda rin marirealize din ninyo yan sa ngayon, na hindi lang talaga yung pansarili ninyo na opinion, pansarili ninyo na views ang dapat lang na masunod or dapat lang na i-consider. But yes, mabubuksan na din yung isip ninyo, kumbaga, na i-consider din ang sasabihin ng iba. I-consider din kung ano man yung punto ng iba, no? So we have the adventurer. Wow. So parang nandito kayo, Capricorn, sa parang you're in between worlds, in between worlds. Siguro meron kayong pressure na nararamdaman from the outside world, pressure ng mga tao na, alam mo yun, yung they are, pressure ka because they have very high expectations of you, sa mga kailangan mong gawin, diba? Maaring meron silang mga gustong opinion nila, yung gustong masunod ninyo, yung ganon. But, so parang torn kayo, diba? Dito sa gagawin ninyo, maybe you are torn. Kung ano man ito, kayo na nakakaalam niyan. Maybe you are torn kasi there are people that has, yung parang ini-impose sa inyo kung ano yung dapat mong gawin. 'Di ba? Tapos meron ka din sariling idea, meron ka ring sariling gusto na gusto mo din na yun ang gawin mo kasi yun ang sundin mo, 'di ba? So ngayon parang dahil sa expectations ng mga taong ito, parang ang bigat, no, ng responsibilidad mo na dapat mong gampanan dito. So siguro kailangan ng matinding pag-iisip, kasi maaring hindi mo rin naman pwedeng baliwalain totally, no, yung gusto ng mga tao sa paligid mo, 'di ba? So yun, maybe sundin mo kung ano yung bulong ng puso mo. Listen to your intuition, Sundin mo kung ano yung kutob mo. Kung anong bulong ng divine universe sa iyo through your intuition. Yun ang sundin mo, makakatulong yon, no? Para makapag-desisyon ka ng mas maayos. Okay? At ng tama, na hindi ka masisisi, at saka hindi mo rin masasakripisyo totally kung ano din yung sa tingin mo ay nararapat na gawin, yung ganon. Okay? So, we have the Knight of Wands. Ayan. So, definitely, travel is imminent for some of you, Capricorn. Maybe you're going to travel somewhere. Maybe, related ito sa career mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, pwedeng pag-aaral, But, there is excitement dito. Kung ano man ang
purpose ng travel na to, you are excited about it. No? You are happy about it, you're excited about it, kaya good luck sa'yo. Pwedeng meron din ditong opportunity that you are going to, to take advantage of. Kaya, excited ka, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for those of you who are not skipping the ads. No? Malaking bagay po yan sa akin. Kaya, thank you. And please click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyong mag-member sa channel. Thank you. So, yung first message ninyo rito, second card ninyo rito, is Nine of Cups. So, maganda to. Maganda to, lalo-lalo na pagdating sa relationships, pagdating sa love life, no? Kung kunyari kayo ay siguro wala pang love life and maybe you are seeking for love, no? So, maybe ito na yon. Diba? Ito na siguro yung pagkakataon na magkakaroon na kayo ng love life. Baka mamimit mo na dito yung person na mag-inspire sa'yo, 'di ba? Magpapa-in love sa yung gano'n. Kaya good luck sa meron din ako napipick up dito na maybe pwedeng meron mag-aaya sa yung mag-date ganyan. At meron ditong maaring magso-sorry sa no? Baka meron taong nakagawa ng hindi maganda sa in the past, or merong mga nasabing hindi maganda sa nagtampo ka, nagalit ka, whatsoever. Maybe this person is going to realize all of that na ginawa niya sa'yo at baka mag-apologize siya sa'yo. No? So, pwedeng meron ditong magsusorry. And we also have the Queen of Cups. Ayan. So, you know what? Kanina na-mention ko na follow your intuition or listen to your intuition. You should do that as well talaga, Capricorn. Kasi lalo-lalo na nandito si Queen of Cups. This signifies na yung intuition ninyo is on point. That signifies na yung intuition ninyo is heightened, yung mga intuitive abilities ninyo are heightened. Kaya, importante na i-take advantage mo yan kasi it will be easier for you to receive those intuitive messages na pinapadala sa inyo ng Divine Universe. Importante na ma-access mo yan, marinig mo kung anong bulong sa'yo, kung ano yung kutob mo, pakinggan mo yan, kasi guidance yan ng universe kung paano mo ina-navigate yung mga sitwasyon mo sa ngayon. Lalo-lalo na merong pressure, merong kung ano-ano pang, dito, tawag yan, expectations na dapat ninyong i-consider, diba, from other people. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.